Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is Bagong Pilipinas Campaign ni PBBM. Inilunsad na ng Administrasyong Marcos Jr. ang kanilang Bagong Pilipinas Campaign na naglalayong pagandahin, baguhin, pabilisin at pagyamanin pa ang Pilipinas, pati na ang mga serbisyo nito sa taong bayan sa Quirino Grandstand na pinangunahan ng ating Presidente Marcos Jr. kasama ang ating Vice Presidenteng si Sara Duterte na dinaluhan ng mahigit 400,000 ang dumalo sa nasabing kick-off rally ng Bagong Pilipinas ayon sa Manila Police District o MPD. Isinusulong din ito ang 8-point agenda ng Pangulo. Una rito ang infrastructure development, food security, digital transformation of the government, enterprise development, human capital development, accelerating climate action and strengthening disaster resilience, strategic directions on transitions to full devolution or like decentralization, and research and development and innovation. Tapos na ang kampanya. Nanalo na kayo at patuloy kayong nananalo. Bakit? We're already 2 years into PBBM's presidency. I'm not knocking on them for rallying the people kasi talagang parte na ito ng politika para ma-consolidate ang suporta, lalo na tuloy-tuloy ang bangayan na magkaalyansang pamilyang Duterte at Marcos na maaaring mag-cause ng division sa unity team, or at least it already has been divided. Pero kahit na maraming bangayan sa pamilyang Marcos at Duterte, you still have enormous ratings. Hindi na kailangan yan. Tapos na ang kampanya. Nanalo na kayo at patuloy kayong nananalo. Hindi na ninyo kailangan pang patuloy na mag-rally para sa pagbabago ng gobyerno at mga tiwaling opisyal nito because, spoiler alert, kayo yung opisyal na nakaupo. Kayo ang may kapangyarihan para baguhin ang sistema ng Pilipinas. Kayo ang nakaupo. Subukan nyo namang tumayo. Kayo ang nanalo. Kayo ang may kapangyarihang baguhin ang bansang ito for better or for worse. For better, like the 8-point agenda ni PBBM, o for worse, like the economic and political revisions or amendments sa konstitusyon na isinusulong ni Romualdez. Bakit ka mag-hold ng rally para ipanukala ang pagbabago ng sistema ng Pilipinas kung ikaw mismo ang dapat baguhin sa sistema ng Pilipinas? Walang karaniwang tao ang gustong magstay ang Pilipinas maging stagnant sa bulok na sistemang ito. Hindi mo kailangan ng kick-off rally to boost your image para pagandahin, baguhin, pabilisin at pagyamanin pa ang Pilipinas. It's in the palm of your hands. But if this kick-off rally does leave good changes, I'll support it through and through. But as of now, puro rhetoric lang naman without much concrete plan, lalo na kay VP Duterte at of course, President Marcos. It's just rhetoric at this point. At of course, titignan ko kung talagang may mangyayari, pero as of now, walang-wala. Kung gusto niyo talagang baguhin, increase information, education, transparency at investment sa ating mga mamamayan at hindi lang sa mga bulsa ng iilan, well, you have the power to do so because as of now, you have unilateral control of the Congress and probably even the Senate, considering si Mig Zubiri, well, he's eager to gain your support. He's eager to have you on his side. Lalo na si Senator Amy Marcos at marami pang mga senador na, to be honest, dalawa lang ang oposisyon sa Senado. So, you have 22 other pursued or even allied senators. So, you can do whatever you want. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News Item Worthy Recap. So, check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you and to you only. Particularly you. Ikaw, insert your name here. I don't know. Salamat sa panonood mga kabayang. For me, like, subscribe, and follow my links sa socials and for Joseph that would be linked down below. Sa susunod bali, of course, paalam. Psst!